Pininturahan ko na ho yung aking nahinging malaking salakot. Sinabay ko na din ho yung mga maliliit para ma-display na sa ating bahay kubo. At diyan ko na ho siya na ilagay sa may harapan. Nagluto din ho ako na masarap na sweet and sour na tilapia. Hi mga katroops! Magandang buhay! Ito na nga ho pala yung update sa ating malaking salakot. Balak ko ho siyang pinturahan ng kulay brown para ho magbagay diyan sa ating bahay kubo. Kasi parang mga brown kasi yung aking mga pintura diyan. Kaya gayunoy naisipan ko, saka yun yung available ng aking pintura eh. Parang di na ako bibili. Akin munang pinagtatanggal yung mga design sa gilid bago ko siya pinturahan. Akin munang unang pipinturahan itong nabili kong panibagong sombrero natin. Gawa na nasira na yung ating mga sombrero. Gawa ng kapapandaw natin, kakaulan, kakalaglag sa bangka, nababadho yung mga ating sombrero o yung ating mga salakot. Yan muna ang ginawa ko muna mga trop, sanding sealer muna yung aking pinagpintura diyan, pinag-in-apply pala, tapos susundan na natin ng varnish para makintab na. Kagandahan kasi diyan mga troops na meron hong sanding sealer ay lalabas yung kanyang totoong kulay, tapos kagandahan pat may varnish ay titigas yung ating salakot, saka mas matibay siya pag humerong varnish, saka mas matigas, kaya mas maganda ho talagang binabarnisan. Medyo tumatagal ho talaga. Tapos pag ho na nawala na yung mga varnish niya, applyan ulit natin ng varnish. Yung kasi mga nakaraan natin sombrero o yung mga salakot, hindi ko nabarnisan ng pangalawa. Gawa na nababad. Ayun, nasira na. Minsan ngay nasa bangka ay nalimutan ko doon sa may aking paahan ay natapakan. Kaya ayun ay nagkanda sira-sira na talaga yung mga salakot natin. Tapos susunod na natin pinturahan yung binigay sa ating mga salakot. Yung galing ho yan doon sa kabinti mga troops. Lahat ho ay kulay brown yung atin ipipintura. Gawa na yan talaga yung available na kulay natin. Akin munang uunahin yung maliliit na salakot bago ko isunod yung malaking salakot. Yung pamalakasang salakot natin diyan. Mga dalawang apply siguro na pintura ang gagawin natin diyan. Para talagang tabon yung dati niyang kulay. Naglagay lang ho ako ng kaunting paint thinner diyan sa ating pintura para mas masarap ihagod. At yan na pala yung update sa ating bahay kubo mga trops, ay nilusong ko na. Dahil kinuha ko doon sa may kubo yung ating malaking salakot. Dalawang patong lang din ho yung gagawin natin diyan para talagang tabon na tabon yung dati niyang kulay. Bago pala lalahin yan mga troops, kaya gayaan yung design niyan ay may pintura na yung kanilang mga pandan. Pag gayaan ng sombrero mo, ewan ko na laang ay kung ikay mainitan pa, yun nga lang hindi ka mainitan ay baka na masaktan ka ng le. Siyempre biro lang yun, di naman natin yung kayang suotin eh. Gawa ng sa laki baga na yan, ewan na lang kung masuot mo. Tapos ko na nga pala mapinturahan lahat mga troops, kaya akin na ho siyang pinapainitan para mas mabilis humatuyo. Yun nga lang nang bigla hong umulan, kaya dali-dali ko kinuha yung mga sombrero. Medyo pumapatak-patak pa nga diyan yung ambon mga troops. Yung ilalim pala niyan or yung loob ay hindi ko na ho siya pininturahan. Yun lang ho talagang mga labas niyan. Yan nga pala si Kalo mga troops. O ay talaga namang gusto mag-swimming diyan. Yan nga palang si Kalo ay talaga namang habol na habol diyan kay Carla. Ay nakatali kaya hanggang diyan lang siya aabot. Hindi siya aabot hanggang kay Carla. Gawa si Carla ay ating hong iuula doon sa may kabila. Hanggang diyan lang ho sa may kawayan ng inabot ni Kalo. At yan ho naman si Carla ay papastulan natin doon sa kanyang pastulan para pagtulog niya mamaya ay liligo na lang siya. Matibay kasi yan sa lamig mga katrops. Kaya gustong gusto niyan ay nakatubog para kanyang katawan ay malamigan, lalo na ho sa mga puti. Ay sadyang kalakas din niyan ni Carla. O ay talaga naman buti na lang di nadalos doon sa may lumog. Hi ka muna Carla. Hi daw ho sabi ni Carla. Ito naman ho si Kalo ay talagang hanggang tingin na laang hindi makalapit gawa ng tali. Kahit gaano ka lumakad diyan hanggang diyan ka lang. Dahil gumaganda na pala yung panahon mga troops, ayan at tuyo na din ho yung ating mga napinturahang salakot. Ay akin na ho yan ilalagay diyan para ma-display. Sinukat ko muna para isang kabitan lang. Gawa ng pinopold ko yung itaas niyan mga troops. Baka mamaya pag pinold ko ay magsala diyan or pumatong dun sa salakot ay hindi masasara. Ay buti na lang ho talaga ay saktong-sakto lang talaga yung laki ng salakot diyan. Ay may isasara pa ng husay yung ating pinto. Ano ga mga troops, okay lang ga diyan ko nilagay. Maganda ga. Ay yun naman i-comment diyan sa comment section. Dahil nga kakain na kami ng aming pananghalian mga troops ay naisipan ko humamandaw para kumuha ng aming ulam. Ayan dahil may huling tilapia ay inangat ko na at yan ho yung aming uulamin ngayon. Kuha nang naibigan ako mag sweet and sour. Kaya ayan, agad-agad ako nagpunta dun sa akin mga umang na mga fish screen para makapanguha ng ating mga huli. Buti na lang may huling tilapia. Sa pagkaka-first ng mga tilapia at sa pagkakaganda at kalalakit, katatabat, kalulusog. Talagang pag
pinrito mo ay talagang madami kang laman na makukurot diyan. At nakauwi na nga pala ako ng kubo mga katrops. At ito pala yung mga nahuli ko. Ayan, titimbangin natin yung isang mga katrops o ipagkakalaki. Ilagay ko na diyan lahat sa planggana para matimbang na ako ilang kilo para mai-deliver na din natin yung sosobra diyan sa ating pang-ulam. At nung okay na nga ay akin na nga titimbangin para malaman ko kung nakailang kilo gayong huli ko ngayong araw. Boy, soktong 7 kilo mga katrops. Habang pala ko yung nagkakape doon sa taas ng kubo mga katrops. Si Itay naman pala ay nililinis na yung aking ipipiritong tilapia. Kaya nung pagkakababa ko ay linis na. Ayan ay akin na hong sinalang para maipirito. Medyo umuulan-ulan pa nga mga katrops diyan. Kaya kasarap magkape. Tapos medyo may kataasan pa rin yung tubig sa ating bahay kubo. Binaba ko nga diyan yung ating sombrero ng kubo. Para syempre hindi pumasok yung mga tubig ulan diyan sa atin. Medyo tumaob na nga diyan yung mga plastic o yung mga soy sauce natin diyan. Gawa na sa lakas ng hangin din naman lalo nung nakaraang bagyo. Buti nga napagtatanggal ko yung mga laman na yan ay kung hindi ay ananod na naman at magpibili na naman tayo ng mga panibagong pan-display natin diyan. Habang nagpipirito ako, minakita ako nagtutulak. Abay, naubusan pala ng gasolina. Nung nakarating na sila, yan syempre sa bangka naman sila. Titignan natin kung pupunta baga sila din sa kubo o mapapadpad sila doon sa kabila. Gawa nung malakas yung hangin. Dahil nga't pinapadpad na sila sa kabila ay akin na kung kinuha, tinulungan para mapunta sila diyan. Mamaniobra natin para madali sila makapunta ng kubo. Yan nga hong CR natin ay lubog pa. Yun na lang nakalitaw mga katrops. So, maambon-ambon pa nga diyan mga katrops. Buti na lang meron pang gasolina akong naka-stack din mga katrops. Yung pong gasolina yun ng aking grass cutter. Kaya malalagyan natin kahit papano yung tricycle na nawalan ng tubig. At ang tubig ng gas. Mating din ho sila kuya. Ala, ay sadya naman. Pinadpad yan sa kabila. Tignan natin kung anong gagaw. And ay hindi ka lulusong diyan ay mapupunta kayo doon sa malayo. Ayun, naglusong na nga si kuya. Kahit anong abot mo diyan sa tali ay kalayo ay talagang hindi ka lulusong, hindi mo maabot yan. Malakas kasi mga katrops yung hangin amihan ngayon. Kaya talagang papadpadin ka sa kabila lalo na't pag hindi ka napakapit diyan sa gilid ng kubo. Dahil naluto na nga pala yung napirito kong tilapia na huli ko kanina. Ayan, luluto na ho natin siya ng sweet and sour. Akin munang pag-i-slice yan or ayusin yung mga kailangan nating sangkap. Para mamaya ay dire-diretso na ho yung ating pagluluto. Mas masarap nga pala diyan mga katrops pag may carrots saka mas maraming bell pepper. Medyo lumakas yung ulan kanina kaya binaba ko muna lahat yan at ganyan ho yung design ng ating bahay kubo pag nakababa ho yung kanyang sombrero. Medyo nawala na din hot, kumupas na yung kulay ng barnes niya kaya mababarnesan na natin siya sa mga susunod na araw or linggo. Clear na barnes ho yung nilalagay ko diyan. Gayaan ho kasi yung gusto kong kulay gusto ko yung lalabas talaga yung kanyang tunay na kulay kaya nilalagyan ko siya na sanding silver. Kaya yan mga trops, mag-uumpisa na tayo mag-gisa. Inuna ko muna igisa yung luya mga trops tapos isusunod ko na diyan yung sibuyas at bawang tapos yung bell pepper at carrots na kaunti lang naman. Dahil yung marami ay mamaya ko ilalagay. Pag paluto na ho, maglalagay din ho ako diyan ng patis, pampaalat at pampalasa diyan sa ating lulutuin. Habang naggigisa ako ay nakita ko si Dagol ay kanya na hong pinapandaw yung kanyang umang na pang-igat. Diyan lang ho nakaumang sa likod. Titignan natin yung nahuli niya diyan. At ito nga ho pala yung mga nahuli niya diyan mga troops. Meron ho siyang mga kuhol. Tapos ito yung mga igat na kanyang nahuli. Masarap daw ho yan gataan sabi nila. Kasi hindi ako kumakain yan mga troops. Ayan mga troops, sinunod ko na din at ginisa ko na din yung carrot. Maglalagay din pala ako diyan ng oyster sauce. Tapos isusunod ko na diyan yung toyo ko. Maglalagay na ako diyan ng tubig para ho ay magkaroon na ako ng kaunting sabaw diyan. Maglagay din na ho ako ng pineapple juice, saka ho yung Yakult seasoning, paminta at saka ho ketchup. At nung luto na nga ho pala yung carrots na akin nilagay mga katrops, maglalagay na ho ako diyan ng asukal. Naglagay din pala ako diyan ng kaunting chili oil lang, saka ho suka mga katrops. At nung malapit ng maluto, ilalagay ko na diyan yung bell pepper, saka ho yung sibuyas na bilog na puti na aking in-slice kanina. Gawa ng medyo half cook lang ang gagawin natin diyan sa uli natin nilagay. Maglalagay pala ako dyan mga katrops ng pampalapot. Cornstarch lang ho nilagay ko dyan mga. Dahil luto na yung ating nilutong sweet and sour. Kaya tara, kain ho tayo mga troops. Ang ulam ho namin ngayon din sa ating bahay kubo na medyo baha pa nga ay tilapyang sweet and sour. Bagong huli ko yan kanina mga katrops. Kaya napaka-fresh ho niyan at napakasarap at napakalinamnam. Napakatataba pa ng mga tilapyang iyan. Siyempre sabayan mo pa ng kapimparako. Isa din ho yan sa nagpapasarap ng ating tanghalian. Ay kahit gano'ng katirik ang araw tayo magkakape. Sarap pa ng kain diyan. Ay panigurado taob na naman ng kaldero niyan at
said ang kanin. Ano pa nga ba, tawagin na sila para makapagsalo-salo na ho din sa ating bahay kubo. Masarap kumain lalo na ho pagsama-sama. Kaya kain tayo mga troops. Maraming salamat ho sa inyo mga troops. Love love!